Walang may alam na parating ang gobernador sa villa ng mga Bentacourt. Kung kaya naman ganun na lang ang gulat ni Nick na prenteng nakaupo sa sofa ng living room ng villa nang makita siya. Bagamat kunot ang noong napatayo na ito upang sumalubong sa tiyuhin ng kanyang asawa ay pilit niya pang bigyan si Gaston ng malaking ngiti upang ipakitang okay lang siya at walang anumang karamdamang iniinda ang katawan. Hindi man lang umabot sa mga mata. Tito, anong ginagawa mo dito? Medyo nababagabag ang tono ng kanyang boses. Lingid sa kaalaman ng dating abogado na alam na niya ang tungkol sa sakit nito. Wala pa kasi silang pinagsabihang iba, kung kaya naman hindi siya umaasang pupunta ang gobernador doon upang mangamusta sa kanya o kung ano pa man ang pakay nito. Medyo nailang si Nick sa kanya. Narito bang pamangkin kong si Krisa? Umiling si Nick na hindi pa rin inaalis ang tingin sa gobernador na halatang wala namang alam. Wala siya dito, tito. Umalis lang saglit upang merong asikasuhin. Aniya, medyo lumikot ang mga mata. Hinihiling na wag na sana itong mag-usisa pa. Baka maya-maya pang balik. Sa katunayan, nasa opisina si Krisa upang simulan ng trabaho ng inatang ni Nick. Wala namang ibang sinabi doon si Gaston. Nagkibit lang din ito ng kanyang balikat. Ayaw niyang magsalita ng tungkol doon hanggat hindi ang asawa ng pamangkin niyang nagsasabi. Baka ayaw nilang ilabas sa publiko ang bagay na yon at ginagalang niyang desisyon nila kahit pa nasabi na ni Nati ang buong details nito sa kanya. Pwede ba kitang makausap? Napahagod ang mga mata ni Nick sa kabuuan ng gobernador. Matapos niyang marinig yon, bigla na lang siyang kinabahan. Sa paningin ni Gaston ay normal lang naman ang dating ng abogado. Parang wala itong kakaibang nangyari. Kung anong aura nito nang huling nakita, yun pa rin naman. Sige, Governor Barcelo, tara sa study room ko. Sinundan ni Gaston ang tingin ng ginawa nitong pag-ahon mula sa sofa. Agad na nagutos na sa nakitang maid na dalahan sila ng maiinom sa loob ng study room. Tahimik silang magkasunod na umakyat ng ikalawang palapag ng naturang villa. Kamusta ng pakiramdam mo? Nabitin si Nick sa gagawin sanang pag-upo sa suave chair nang marinig ang katanungan ni Gaston. Naisip niya na marahil ay nasabi na ni Krisa sa tiyuhin ng kalagayan at sitwasyon niya. Hindi na lang siya nagkomento kahit na marami siyang nais na sabihin at itanong sa dating abogado. Kalaunan ay dumating ang maid at nilapag na ang inihandang inumin nila sa center table. Sa halip na magalit ay kinuhang pagkakataon na lang ni Nick ang sitwasyon at naging open na sa gobernador. Hindi yun alam ng kanyang asawa at pamilya. Ngunit malaki ang tiwala niya na sabihin yun sa tiyuhin ni Krisa. Marahil ay dahil naniniwala siyang maaring magtago ng sekretong gobernador. Ito ang lahat ng medical result ko, tito. Lapag na niya ng mga documents na mula sa drawer niya. Pinakatago yun ni Nick na hindi makita ni Krisa. Mula sa mukha ni Nick ay lumipat na doon ang mga mata niya. Walang imik na dinampot yun ni Gaston at agad na pinasyadahan ng mabilis na tingin. Ganun na lang ang gulat na rumihistro sa mukha niya nang makita niya at maintindihan ito. Muli niyang tiningnan si Nick na namumula ng mga mata na para bang may inamin siya ng kasalanan. Bagamat nakangiti ng malaki ang dating abogado, bakas ang sakit sa mukha niya. Sa totoo lang, natatakot ako, Governor Barcelo. Pag-amin niya na biglang nanghinang boses. Kada araw na lumilipas na lang ay marami ako nakakalimutan sa mga nangyari sa amin ni Krisa sa nakaraan. Mga bagay na sobrang mahalaga sa aming dalawa. Ganon din sa aming anak na si Nixa. Tito, tila napupunit ang puso ni Nick habang sinasabi niya. Mga bagay na dapat nasa utak ko lang dahil mga importanteng bagay na nangyari yon sa kanya noon habang inaalagaan at pinaglalaban ko na mabuhay. Lahat ng yon, unti-unti na silang nabubura, tito. Napabuga ng hangin si Gaston na biglang bumigat ang pakiramdam. Kahit hindi isa tinig, ang bunga kala niya simpleng sakit lang iniinda ng asawa ng pamangkin. Ngunit hindi pala. 100% si Gaston na panigurado na kapag nalaman yun ng kapatid nitong si Nati, pihadong maghihisteryang babae ng malala. Hindi lang yon. Tsak na madudurog ang kanyang pamangkin, oras na maging malinaw yon dito. Anong ginagawa mo, Nick? Biglang tumaas ang tono ni Gaston sa malakas niyang sigaw. Mamaya niyan kapag nakita ka na naman ni Krisa, isipin mo na ako nagpapaluhod sa'yo nang hindi naman. Tumayo ka nga dyan. Natatarantang tinulungan ng gobernador na tumayo si Nick,
pero ayaw nitong sumunod. Ilang beses na rin niyang hinilang kanyang braso. Nagpabigat pa ito ng kanyang katawan habang nakatingin sa kanyang mga matang nagiging hilam na sa luhang mga mata. Tumayo ka, Nick. Hindi ba't sabi niya sa'yo noon na sa kanya ka lang luluhod? Ano, pati ba naman yun nakalimutan mo na rin ngayon? Napakamot na sa leeg niya si Gaston. Dahil sa katigasan ng ulo ni Nick, naunawaan naman niya ito pero kung umasta ipare itong bata. Governor Barcelo, nangangatal ng labi doon ni Nick na para bang hirap na. Matanda ng mga magulang ko, kaya sana kung ano man ang mangyari sa akin. Ikaw nang bahala sa asawa ko at sa 2 anak namin. Gusto ko pa sanang masilayan ng pangalawa, kaso hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Alagaan mo sana sila. Ikaw na rin ang bahalang gumabay sa kanila. Napaawang ng bibig ni Gaston sa narinig. Hindi lang ang asawa ko, Governor Barcelo. Maging ang kapatid ko na rin na sanang si Natalia ay pinagkakatiwala ko na rin sa'yo. Mahal ka pa noon. Alam ko na mahal ka pa niya. Wala akong ibang lalaking nakikitang makakasundo niya. Ikaw lang. Attorney Bentacourt, ano bang pinagsasabi mo? Gagaling ka. Huwag kang ang panghinaan ng loob. Sakit lang yan. Sinuong mo nga ang tawag ng kamatayan noon, hindi ba? Bakit bigla ka nalang sumusuko? Malalagpasan mo yan. Ano ba? Lumalim ang tingin ng gobernador kay Nick na hindi man lang aminin ay nalulungkot na para sa lalaki. Hindi dapat ito basta nalang sumusuko ngayon. Palagi kong sinasabi noon kay Carissa na huwag niya akong susukuan. Pero ngayon hindi ko na makakayang makita siyang nahihirapan. Ayos lang sa akin na sumuko siya. Unahin ang sarili niya at ang kapakanan ng mga anak namin. Pero kung hindi ko naman gagawin ang bagay na to, paano kung makalimutan ko silang mag-ina? Mas mahirap yun at higit na mas masakit para sa kanila. Kaya nilipat kong kumpanya sa kanya. Bakit hindi mo sabihin ang totoo sa pamilya mo? Alam mo bang sa ginagawa mo ay mas lalo mo lamang silang pinapahirapan ng kalooban? Sabihin mong totoo. Sa tingin mo basta ka na lang nilang aabandonahin? Hindi, pamilya mo sila. Ganun na lang ang naging iling ni Nick. Iyon marahil ang huling plano niya sa buhay. Ang umamin. Alam niyang kapag sinabi niyang totoo, lalo magdadala yun ng malaking problema sa kanilang pamilya. Hanggat may naaalala pa siya, nais niyang manatili sa piling ng kanyang mag-ina. Pagsilbihan sila, mahalin hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan niya. Naging malungkot pa si Gaston nang makita niya na gano'n na lang ang pag-iling ni Nick. Ilang beses niyang ibinuka ang kanyang bibig upang isatinig ang kanyang mga nasa isip. Kailangan niyang kumbinsihin ang abogado. Kailangan niyang bigyan ito ng lakas ng loob upang magpatuloy at hindi mawalan ng pag-asa. Bata pa ito para sumuko. Nick, magpagamot ka. May gamot pa naman na hindi ba? Naniwala ko may gamot pang sakit mo. Hindi mo kailangang panghinahan ng loob. Nandiyan lang ang pamilya mo na handang umalalay sa'yo. May asawa at mga anak ka na maaari mong pagugutan ng lakas ng loob upang mas tagan pang loob. Huwag ganyan ang mindset mo. Susuko? Sa tingin mo masaya ba sila na nagkakaganyan ka? Hindi naman hindi ba? Subukan mo mas tumapang pa na lumaban. Sa wakas ay nagawa na rin niyang maitayo si Gaston mula sa kanyang pagkakaluhod kahit pa nagmamatigas siya kanina. Puwersahan ng ginawa sa kanya ni Gaston. Mabuti na lang na nagawa niya yon bago bumukas ang pinto at iluwa noon ng kapatid nitong si Nati na may dalang pack lunch at soup bowl na nakalagay sa bitbit na paper bag. Sabay na napaharap sa kanyang 2 lalaki na biglang nahigit ang hininga sa kanyang presensya. Anong ginagawa mo dito, Nati? Pinagtaasan ni Nati ng isang kilay ang kapatid sa naging tabang ng katanungan nito. Wala ba siyang karapatang bumisita? Bakit gano'n na lang itsura nilang dalawa na parang nakakita ng multo sa katauhan niya? Kumatok naman siya, hindi nga lang yun napansin ng dalawa na masyadong malalim ang pinag-usapan ng sandaling yon. Masama bang bisitahin ka? Wala dito si Krisa. Mali ko bang hindi ka pa kumakain kaya naman dinalhan na kita. Huwag mo nga masamain na nandito ako ngayon. Kung kaltukan ko kayang ulo mo. Parang kang sagot ni Nati hindi na maalis ang tingin kay Gaston na titig na rin naman sa kanyang mukha. May bisita ka pala, kuya. Ang buong akala ng babae ay weekend pang babaan nito kung kaya naman talagang nagulat siyang nandun ng gobernador. Ganun pa man hindi na siya nagsalita pa ng kung ano na makakabasto sa lalaki. May explanation to, batid niyang meron kung bakit siya nandoon ng sandaling yon. Muli siyang napaharap sa kapatid ng magsalita na ito.
Sino nagluto niyan? Ikaw? May pangungutya sa boses ni Nick na ikinadilim ng tingin ni Nati sa kanya. Oo, makikipagpustahan ako. Hindi yan masarap. Napanguso na si Nati sa tinuro ng kapatid na hindi pa nito natitikman ng kanyang niluto kung makalait naman ng kapatid niya. Akala mo purgang-purga na sa hindi niya masarap na putahe. Yun pa nga lang ang unang best na nilutuan niya ito. Habang inihanda pa niya yun, naisip niya na matuwa ang kanyang kapatid sa pagiging thoughtful niya. Kung alam niya lang nalalaitin siya nito ngayon, hindi na lang siya sinobrang sarapan ang timpla. Hinahatulan mo na kagad ni hindi mo pa nga natitikman. Puno ng hinanakit ng tono ng boses ni Nating umirap-irap. Salit-salitan silang tinignan ni Gaston. Biglang sumigla si Nikong ikukumpara kanina na silang dalawa lang ang magkausap. Taliwas yun kanina sa itsura niya na akala mo'y wala na itong katiting na pag-asa. Malamang nagpapanggap na naman itong masaya siya. At okay lang ang lahat sa kanya kahit hindi naman sa harapan ng kapatid. Ang galing nitong umarte. Dapat, bukod sa pag-aabogado at negosyante, nag-artista din ng lalaking tsak na papatok at malamang ay magpapasikat sa kanya. Marahang naipilig ni Gaston ng ulo. Iba talagang nagagawa ng pagmamahal sa pamilya kahit may dinaramdam ka. Kung anong vibes nila ngayon ay marapat lang na makisabay siya sa magkapatid. Oo nga naman, Atty. Bentacourt. Mali mo namang masarap na siya magluto ngayon. Pinaliitan ng mga mata ni Nick si Gaston na parang nangaasar. Kapag dakay nilipat niya yun sa mukha ni Nati na nakaburo ng mga mata sa gobernador at hindi niya magawang itago pang kilig na nararamdaman niya dito. Malamang kapag masarap ang pagkaing dala niya, hindi siya nagluto niyan kung hindi ang isa sa mga maid namin. Yan pa, wala namang alam gawin yan. Malamang kulang-kulang sa ricados yan or matabang or maalat. Nagsalita ang magaling magluto. Hindi ka rin naman masarap magluto. Tigilan mo ko kuya, mana lang ako sayo. Inirapan na siya ni Nati na muling nakuha ang atensyon ng kapatid na nabaling na sa gobernador kanina. Ang lakas pa rin talagang mangasar ng kapatid niya kahit na may sakit ito. Kung wala lang silang ibang taong kasama doon, pihadong nasakal na siya. Aba at talagang ipinahiya siya sa harapan ni Gaston. Sa bagay, hindi nga naman talaga siya marunong magluto at napatunayan niya ni Gaston na siyang palaging biktima ng kanyang mga pinagluluto noon. Tikman mo na nga nang malaman mong masarap na ako magluto ngayon. Hindi ba ako pwedeng matuto o magbago? Napaka-judger mo. Tuloy niya sa table na malapit sa kanila at nilatag ng pagkain inihanda niya kay Nick. Nanunuot na sa ilong ng dalawang lalaking amoy ng mabangong chicken stew. Yun ang favorite na ulam ni Brixton. Lalo ng lahok nitong sayote o kung hindi naman ay papaya. Karneng baboy o baka ang sanang lulutuin niya para sa kapatid. Kaso tinamad na siyang mamalengke at maghanap ng ibang sangkap. Napag-alaman niyang umalis ditong hipag niya, nang tawagan niya kanina kung kaya naman, naisip niya na lutuan ng kapatid bilang paglalambing niya dito. Inaalala rin niya na baka hindi to kumain ng maayos lalo na't wala sa tabi niyang kanyang anak at ang asawa nito. O diba, amoy palang masarap na. Nakakatakam na. Nakakatulo na ng laway. Aminin niyo, kitang-kita ko sa inyo. Humarap na si Nati kay Gaston na magaling magluto. Proud ang nakita niyang reaksyon ng gobernador kahit na hindi niya isatinig yon. Basang-basa niyang reaksyon ng lalaki sa amoy pa lang ng kanyang niluto na parang sa kapatid niya. Tikman mo nga, Governor Barcelo, at ikaw humusga. Kung hindi nga talaga masarap ang niluto ko. Utos pa nito na nanghihingi ng opinyon ng lalaki na alam niyang hindi siya nito bibiguin kailanman. Naku, malamang sasabihin niya na masarap kahit hindi naman masarap. Alaman Nick na kinuha na kay Nati ang hawak nitong kubyertos. Sa totoo lang ay natouch siya sa ginawa ng kapatid at hindi siya papayag na ipakain niya yun kay Gaston. Binibiro niya lang naman ng kapatid pero alam niya na masarap na yun sa amoy pa lang nito. Saka bakit sa kanya mo ipapakain una? Hindi ba ako ang pinaglutuan mo? Ako ang unang titikim. Huwag kang unfair Natalia, porket may nakaraan kayo. Kumibot-kibot ang bibig at lihim na natawa na si Gaston nakakasana sanang tikman ang luto ng dating kasintahan. Gusto na niyang umalakhak sa pagiging isip bata ng asawa ng pamangkin niya. Mahal niyang kapatid, inaasar niya lang ito para paiyakin. Gano'n naman to eh. Pero alam ni Gaston na malalim ang pagmamahal sa kanila ng dating abogado. Nasasaktan siya na hindi niya mawari habang nakatingin sa kanilang magkapatid na nag-aasaran dito. Hindi na ako magtatagal. Dumalang naman ako saglit.
Sa weekend na lang, Natalia. Napangat na ng paningin si Nick na humigop na ng sabaw ng tinola. Hindi niya yun malasahan ngunit nakita niya kung paano sumugat ang ngiti sa labi ng kapatid sa sinabi ng gobernador. Hindi mapigilan ni Nick na mapangiti doon. Alam niyang kailanman hindi ito pababayaan ng abogado kahit na hindi niya ibilin sa kanya. Nakikita niyang mahal din ito ang kapatid niya. Estado at sitwasyon lang ang nagpapagulo sa utak ng gobernador na pinapaniwalaan ni Nick na isang araw ay magiging malinaw dahil ito ang lalaking nakatadhana para sa kanyang spoiled na kapatid. Sige, ingat ka. Kung may kailangan ka, Attorney Bentacourt, tawagan mo lang ako. Alam mo naman ang number ko. Tumalikod na si Gaston upang tunguhin ang pintuan. Nilingon na ni Nati ang kapatid na nakatingin pa rin naman sa kanya. Iginalaw lang nitong magkabilang niyang balikat dahil hinihingan siya ng sagot ni Nati sa sinabi ni Gaston. Ihahatid ko lang siya sa labas ng villa niyo, Kuya Gav. Babalik din naman ako kagad. Paalam niya sa kapatid na ikinatango lang naman ni Nick sabay ngiti ng magaan. Hindi na rin niya hinintay ang pahintulot nito at umalis na. Sabay na silang bumaba ng hagdan. Magaan ang bawat takbang na mayroong kabagalan. Hindi inalis ni Nati ang tingin sa likod na bahagi ng batok ng gobernador. Medyo humaba ng buhok nito na may ilang puti ng mga hibla. May meeting akong pupuntahan ko kaya bumaba. Tapos sinadya ko na rin ang kapatid mo upang kamustahin. Paliwanag ni Gaston dahil halatang humihingi ng paliwanag si Nati kung bakit nandun siya sa villa nila. Okay. Aalis na din ako at bababa na lang ako ulit ng weekend. Doon na ako didiretso sa mansyon niyo pagbaba ko. Okay. May nabanggit ba sa'yo si Kuya patungkol sa kanyang sakit? Nagdadalawang isip si Gaston kung sasabihin niya ba kay Nati ang sinabi ni Nick sa kanya na halatang ayaw nitong ipaalam sa kanyang kapamilya. Kung malalaman yun ni Nati, malamang ay aawayin niya at kukulitin ng kapatid. Daragdag lang yun sa kanilang mga iniisip. Sa bandang huli pinili na lang ni Gaston ang itikom ang bibig niya. Wala, sa tingin ko hindi naman ganun kalaking tiwala niya sa akin para magsabi siya sa akin ng kanyang saloobin. Hindi na nagsalita pa si Nati, habang patuloy pa rin silang bumababa ng hagdan na mas bumagal pa kumpara kanina. Sa bagay, baka naman kasi hindi ganun kalala. Naging OA lang ang reaksyon niya sa labis na pag-aalala. Ganun kapang may sakit. Pabayaan mo na muna siya. Pasasan ba't magsasabi rin sa inyo si Attorney Bentacourt? Sa ngayon, support niyo na muna siya emotionally. Dahil nahihirapan siyang tanggapin ang mga pagbabagong nangyayari sa kanyang paligid. Muli pang tumango si Nati. Naiintindihan ang mga sinasabi ng gobernador. Nasa malayo pa rin ang kanyang isip. Siya nga pala, kamusta na kayo nung dinidate mong lalaki? Paglilist ito ng kanilang topic mula sa kapatid. Wala na. Hindi kami nun magkakasundo kaya tinigilan ko na. Sinabi ko na rin naman kay Mommy na hindi kami bagay at lalong hindi kami magkakasundo. Wala naman silang ibang naging anumang angal, siya ayaw ko naman sa kanya eh. Tumangutangulan ng kanyang ulo si Gaston. Yung Patrick Hidalgo, ano sa palagay mo sa kanya? Pagkak na natawa si Nati. Hindi niya ma-imagine na pati si Patrick ay pagseselosan pa nito. Nakaya niya ngang sabihin noon sa kaibigan na babae siya ni gobernador. Malamang mag-iisip si Patrick, yun din sigurong dahilan kung bakit tumigil na to at pagkakaibigan na lang ang tratong ibinibigay sa kanya. Magtataka pa ba siya doon? Hindi, friends lang kami. Nilinaw ko ng bagay na yun sa kanya. Magkaibigan lang kami, hindi na yun lalagpas pa doon. Tumango lang si Gaston na tila na bored sa kanyang mga naririnig at hindi na muling nagtanong pa. Hindi na nakapalag si Nati nang bigla siyang yakapin ng mahigpit ni Gaston bago ito tuluyang lumulan ng sasakyan at mabilis siyang nakawan ng halik sa labi. Segundo lang yun pero grabe ang kabanghatid nito sa kanya. Abot-abot na rin ang kanyang paghinga na para bang lalabas sa kanyang lalamunan ang nagohormentado niyang puso. Hindi na ito lumingon sa kanya dahil natatakot na baka magalit siya. Agad na ring humarurot ang kotse paalis. Pwede namang mas matagal doon ang yakap at halik niya kung nagpaalam lang siya. Pabebet hindi na napigilang mapangising tura ni Nati na mabilisan na mulang magkabilang pisngi habang tinatanaw ang sasakyan nitong lumabas ng gate ng villa. Mahiya pa talaga siyang nalalaman. Naialay ko naman ang sarili ko sa kanya tapos ganito pa palang nararamdaman niya. Ang cute niya ha. Humanda ka sa akin pagbaba mo ng weekend. Ikaw naman ang gugulatin ko oras na nasa mansyon na tayo. Mahinang napahagikik pa doon si Nati.
na animoy kinikiliti. Nagtagal pa si Nati sa villa hanggang sa sumapit ang gabi at dumating si Kriza mula sa opisina. Baka sa kanyang mukha ang pagod sa kanyang maghapong ginawa. Nagpaalam ang hipag niya na maglalakad-lakad silang mag-asawa sa backyard ng villa kung saan itanaw ang dagat doon. Sa open space na tanging sila lang naman ang may access. Sumilid sa isipan ni Nati na marahil ay may masinsinan silang pag-uusapang mag-asawa din, doon kaya nais na magsalo. Sige na, quick date lang kayo sa likod ng villa niyo. Ako na munang bahala dito kay Nixa. Taboy ni Nati sa kanila nang medyo mag-alangan naman doon si Nick na iwan siya. Sige na, Kuya Nick. Lumakad na kayo doon ni Krisa. Alumpihit na sumunod si Nick sa utos ni Nati ng ilang minutong naburo sa kanyang mga muka. Ang mga matang tila ba may malalim tong iniisip. Hindi na binigyan ni Nati ng kakaibang kulay ang paninitig na yun ng kapatid. Tita Nati, where is Brixton po? Nasa mansyon, hindi ko siya isinama, Nixa. Mismo na siyang kalaro. Marahan na tumango ang bata. Sa susunod, isasama ko siya dito. Sagot niya ng marahang sinuklay ang kanyang mga daliri. Ang kulot pero malambot na buhok ng pamangkin. Medyo matagal bumalik sa loob ng vilang mag-asawa. Unang napuna ni Nati ang pamumula ng mga mata ni Krisa na parang umiyak ito. Doon palang ikating-kati na siyang tanungin ng hipag dahil alam niya na nag-heart to heart talk ang mag-asawa kung kaya naman ganun ang itsura ni Krisa. Ngunit isinantabi na lang muna niya yon dahil tumawag ng ina niya at sinabing hinahanap na siya ng kanyang anak kung kaya kailangan niya nang umuwi. Salamat sa pagpunta mo dito, Nati. Si Krisa nangingitian siya ng matamis pero malungkot ang mata.